Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonel Labiang Katiakilar. Ito po ang aking Day 150 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang alam mo ba na pinapasan ka ni Kristo? At ang topic natin ngayon ay in Christ. Sabi po dito yung konsepta in Christ, the praise in Christ, in Him, in whom, in the beloved, in the Lord, was mentioned over 200 times in the New Testament. To be in Christ means that a believer is united with Jesus through faith. This union with Christ is the foundation of the Christian life. In Him, we found our identity, our righteousness, our strength, and our purpose. Being in Christ means that we have access to all the spiritual blessings He has to offer, His forgiveness, His righteousness, His love, and His eternal life. It is in Christ that we live, move, and have our being. Our position in Him transforms us, and through Him we can do all things. At ang Bible verse pa naman tagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. At ang teachings po tingnan number 1, being Christ gives us a new identity. Ibig sabihin, pag na kay Kristo na talaga tayo, parang nagpasalig na tayo sa Kanya, pinasakop na natin yung ating buhay sa Kanya. Ibig sabihin, bibigyan natin ng new identity. Kasi natin tayo, wala na, diba? Yung natin tayo na makasalanan, diba? Talagang kinalimutan natin. Talagang dapat hindi natin yung balikan. Kaya ngayon, na pinapalhan siya sa ating buhay, new identity na yun, new identity na yun, ipinapamuhay natin, which is yung nakakalugod sa ating Panginoon at siya ang kinikilala ng puso at isipan natin, diba? Gusto natin siya yung nilalaman. Number 2 po, being in Christ gives us a new legal position. Pag nasa kay Kristo naman tayo, may new legal position tayo, diba? Ibig sabihin na new legal position ang pagkakalimig ko yun na nagka-position kasi tayo sa puso ng ating Panginoon at nagkaroon tayo ng position bilang anak niya, diba? Dahil parang naging kapatid natin ng ating Panginoon, diba? Noong nagsakripisyo sa cross ng Calvary, inangko na tayo ng ating Panginoon, diba? Inangko niya tayo, natira niya tayo ang anak niya. Number 3 po, being in Christ gives us access to all blessings. Diba, kung nakakaikiso tayo, kung nagpasakop tayo sa Kanya, may access tayo sa lahat ng blessings. Diba? Kasi nga kung ano meron ng ating Kristo, ganoon din ang meron tayo. Kasi nga, kung ano pinamana sa Kanya, mamamanahin din natin kasi nga, anak din tayo ng ating Diyos. Diba? Talagang kahit makasalanan tayo, talagang grabe pag-ibig niya para sa atin at sa paningin niya mapahanggang ngayon sobrang huli natin tao, sobrang righteous ating tao, sobrang wala talaga tayong bayad ng kasalanan, parang perfect tayo sa harap ng ating Panginoon. And the application naman po para natin ito ma-apply sa ating buhay, ask God's blessing in the name of Jesus. Diba? Ask God, ibig sabihin mag-ask tayo sa ating Panginoon, humingi tayo sa Kanya ng tulong na bigyan tayo ng blessing sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo, diba? In the name of Jesus. Number 2 po, approach God through Christ's holiness. Ito po, approach pa rin ating Panginoon sa pamagitan ng holiness ni Jesus Christ, which is talagang tinanggap natin siya. Parang ang sarap yan kasi diba, tinanggap mo siya ng buong puno, parang feel mo wala ka ng problema, feel mo nga kahit may problema ka sa labak mo kayo problema pag nakay Kristo ka, parang mag-ano pa rin ang lahat, kaya mo pa rin tumawa, diba? Kaya mo pa rin pag-anin yung bagay na mabigat para sa iba, pero sa iyo magaan na kasi may Kristo na sa buhay mo, sa lalo sa puso mo, kasi masarap sa pilang talaga na tinanggap mo na siya na yung nagkukontrol sa buhay, talaga nagpasakot para sa Kanya. And lastly po, appreciate God for our union with Christ.
ibig sabihin na appreciate po natin ang ating Panginoon ba. Siyempre, sino bang hindi makaka-appreciate sa Kanya na talagang grabe siya magsakripisyo. Kaya nga sabi ito, this union with Christ is the foundation of the Christian life. Ito po, yung foundation po na ating magiging Kristiyano na pinapamuhay natin. Hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag po natin ito kayong tanay share sa ating mga